Hello? Hi, Papa Jack. Hi. Good evening. Ay, good morning. 12:29. Good morning na. Nasa Pilipinas ka ba? Yes po. Uy, gabi ng ano ngayon, gabi ng mga taga-Pilipinas. May normally kasi if I do this ng after midnight nag-uumpisa ang callers ko outside the Philippines lahat. Halos. So, pero pag maaga laging taga-Pilipinas madalas. Anyways, what's your name? My name is Rach. I'm from Cavite po. Ano pa na spell nun? R-A-C-H-E. Parang Rachel. Rach na lang. Cavite. Yes. Okay. Ilan taong ka na? Ay, 30 years old po. 30 years old? Yes. Okay. At Ayan. what do you do? Ayan. Working on BPO po. Supervisor. Ilang taong ka na sa industry na yan? Kasi bisor ka na, matagal ka na siguro. 11 years. 11 years. Matagal na rin. Yes. Oo. May asawa ka na? Kinakabahan ako. Wala pa, Papa Jack. Wala pa. Ba't kinakabahan ka? Wala, ano lang. I'm your fan since ano pa. Yeah, okay na yon. Okay na yon. Ever since. Okay na yung since ha? Kasi baka mag-away tayo dito, ha? Sorry. Okay na yon, ha? Okay na. Ayan. May isi-share lang ako, Papa Jack. And I would like to get your, insight. Oh, thank Or you. yung That's very kind to put it that way. Apo, yung siguro pwede mo ma-advise for me. Okay. So, right now, I'm on 5 months relationship po. Okay. And younger yung boy. So, ano siya, parang, we're 6 years yung age gap. So, mas younger siya sa akin. So, he's 24 and I'm 30. So, we met po last, parang start ko nung time na na-met ko siya. So, we met last year, April. So, ako yung nag-oversee sa kanila. So, sila, newly hire. Oh, so subordinate mo siya? Yes po. Okay. And then, we started talking mga around May. Yung pinag-uusapan namin is purely lang, parang mga movies na pinapanood. Mm-hmm. Yan. Tapos, yung mga simpleng update na kumain ka na ba, yung mga ganun po. Okay. And then, nag-start yun ng May, then June, July, meron kaming, company outing. Okay. And then, yung company outing na yun, nandun po siya. And we started talking na parang mag-friends kami kahit na mas ahead po ako sa kanila. Well, sa outing naman kayo, you can be loosened up. Yes, Yes. Oh. Yes po. Tsaka at that point, 3 months na kayong magkakilala. Yes, Okay. Papa Jack. Mm-hmm. Tapos, during that time, parang mas naging comfortable na siya na siya na yung bumubuhat ng mga things ko. Then, Okay, I have a question. Nung time na yun, how did you interpret that? Being friendly lang po. Kasi Tigilan mo ka-plastikan mo sa akin. Di ba, Papa Jack? Ganun kasi siya sa lahat. No, alam nyo yan. Otherwise, anong minerienda mo ng bata ka? Anesthesia at manhid ka? Hindi, Papa Jack. No. Lahat. Imposibleng clueless ka. Okay. Imposibleng ikaw nagsabi sa akin, nag-uusap kayo na parang friends kayo. Di ba? Kasi the fact that he crossed that barrier na subordinate mo siya in you overseeing them, di ba? Alam mo na may mali siya. Kahit pa paano may inkling ka. I don't believe na clueless ka. Okay. Sige. Tapos, ayun, Papa Jack, parang after po nun, mas madalas na po yung pagka-chat namin. Like, good morning, kumain ka na ba? May kinikilig ka nun? Yeah! Parang kasing,
tawag dito, pero parang medyo, Ano sabi mo noon? Hindi po, hindi ko tanungin mo ako. Okay, sorry. Sorry ang harot ko. Tapos, tapos ayun po, Papa Jack, parang natatakot ako na, parang push and pull po kasi siya na, ngayon, straight na magka-chat kami, tapos after na, nagiging cold siya. Pero, consistent yung good morning and good night po namin. kumbaga, So, at the end of the day, you remember to, kumbaga, magparamdam sa bawat isa. Apa. Morning po yan. Morning and evening. Who initiates consistent. siya? Siya po. And then you lagi. accommodate it. Para ina-accommodate mo Apa. naman. Okay. Tapos, ayun po, Papa Jack, parang, na po kasi ako, na-attach na po ako. Mm-hmm. So, I decided to ask him during mga time po na yun na, ano ba yung intention mo? Kasi blinded ako ng intentions mo kung ano ba yung gusto mong mangyari sa atin. Kasi wala namang mag-friends na na consistent na nag-good morning and good night. So nagtanong ka na, buti naman. Opo. Buti naman. Isang magandang bagay yan pag nagtatanong kayo. Pero nung time po na yun, parang sabi niya na wag daw po akong magmadali. Kasi kinikilala po namin yung isa't isa. Okay. Which is, hindi lang po ako nagmamadali. I'm just asking kung ano yung intention niya. Kasi if wala talaga siyang intention to push, parang mag-step behind na rin po ako. Ganun po. Okay. Tapos, nagtuloy-tuloy po siya. And then, naging officially po na kami na. Pero, bago pala yun, Papa Jack, sorry. Nagpunta siya sa amin kasi nagkaroon ako ng sakit. Okay. Nagkasakit ako, pinuntahan niya ako. Tapos amin siya natulog. Tapos, the day after po nun, wala pa po kami label nun, Papa Jack. Tapos after po nun, few days pa, parang tinanong niya ako na, pakilala mo na ako as your boyfriend, ganyan. So, wala pong ligawan stage na nangyari. Okay. Which is, kung ako naman po, kilala ko naman na siya, tapos same naman yung nafe-feel ko sa kanya. Okay na po ako. Parang dinrab ko na po yun na, sige, tayo na ganyan, pakilala na kita as may boyfriend, ganun po. And then, nag-go smoothly naman po yung relationship namin. Okay. Until na may na-found out po ako. Nung first month po namin, nakita ko po na parang before, during na nag-uusap na kami, parang ano lang po yun parang out of nowhere, na-open ko yung phone niya, tapos may nabasa po ang conversation. Okay. Tapos yung conversation na yun, Papa Jack, parang it happened during na magkausap na rin po kami. Okay. Tapos, ka-work ko din po yung kausap niya. Tapos, parang ano lang yun, ano kasi Papa Jack, parang ang nangyari po, kausap niya ako, mag-good night siya sa akin, tapos may nakita akong day doon na nag-good night siya sa akin, tapos ka-chat niya po yun ng madaling araw. Parang sinabi ko sa kanya, bakit ka-chat mo pa siya? Sabi mo sa akin, good night na. Mga ganun po. Okay. Tapos, pinalagpas ko po yun. Kasi nangyari naman po yun before pa maging kami. So sabi ko, sige, ayaw ko lang na magsisinungaling sa akin kasi ayaw ko nga ng sinungaling po, ganun po. Parang yun po yung ano ko. Yun yung non-negotiable ko na ayaw ko ng sinungaling. Wala naman So, may gusto sinungaling. Sino ba may gusto sinungaling? Hindi, kahit yung mga simple lies po, like na matutulog na ako, tapos di pa pala, yung mga ganun. Okay. Tapos pinalagpas ko po yun. Pero, okay na po kami. Nung third month po namin, may nabasa na naman po akong conversation. Parang out of nowhere. Ano naman po, pag magkasama kami, open naman po yung phone niya. Iniiwan niya sa akin. Ngayon. Tapos ng time po na yun, parang yung instinct ko lang po na magbasa ng message, yung mga history ng chat, yung mga nasa restricted. Tinanong ko na po, may permission naman po niya. Okay. May nabasa akong chat, nakachat niya pa yung ex po niya. Pero, that was yung first day po namin na nagkakachat pa sila. Parang,
day before na maging kami officially, ka-chat niya na po yun, nag-good morning po siya, I love you, I miss you. Tapos yung pinaka first day, Kayo na nag-I miss you sa ex niya. Opo. Okay. Opo, kami na po nun. First day po. Which is, nag-stop naman po nung ika-second day na namin. Parang binlock na po niya and all. Sa lahat ng socials niya, Facebook, TikTok, ganyan. Ayun po, Papa Jack. Tapos po, we almost mag-break nung time ko na yun. Kasi feeling ko cheating na po siya. Kahit hindi mo feeling. First, cheating talaga yun. Ayun po. What explanation did he give you nung mahuli mo yan? Ang sabi po niya sa akin, nung naka-chat lang daw po niya yun, parang po kasi na ex niya po, pero di po sila nagkita. Parang ex niya lang sa TikTok, gano'n po. Wait lang. May naglalandian din sa TikTok? Nanonood siyang live noon, tapos nagkuhan sila ng social. Ano yung nangyari? Wait lang. Am I too old for this? Hindi ko na alam tama. Kaya nga. Totoo to. May naglalandian dito? Meron, Papa Jack. What? Okay. Okay, go ahead. Tapos ayun, Papa Jack, po. Parang ako po kasi, yung age ko, wala na ako sa ganung setup na ayoko na ng mga harut-harutan, ng mga ganun. Kasi nasa 30 na ako. Tapos yun, parang siya nasa-feel ko na hindi pa ganun ka, since mas mababa pa yung age niya sa akin. Tapos yun po, ang explanation niya, parang time po kasi hindi pa siya ganun ka-serious. Pero nung nag-usap kami since 3rd month na namin, sabi niya daw po, mahal daw po niya ako, ganun, seryoso na daw po siya, di na daw po niya kayang mawala ako. With matching iyak-iyak po yun, Papa Jack, tapos luhod-luhod. So during that time, ready po lumuhod pa sa'yo? Opo. Eh di pagluhod niya, katapat niya yung belt. Nakaupo naman ako nun, so nakatapat niya yung So ang katapat niya yung charot. luhod ko pa. Okay. Tapos ayun, Papa Jack, siya. Parang during that time, sabi niya na mahal daw po niya, kumiyak-iyak pa siya, ganyan. So, pinatawad ko po siya. Pero after po nun, hindi na po kasi siya nawala sa isip ko. So, what happened po? Instead na siya yung peace ko, parang nag-overthink na po ako pag di po kami magkasama. And then, actually, naman po, okay naman po yung relationship. So, naging kayo ng anong buwan? August. August po. Okay. Tapos until now, kami pa rin po. Pero ayun, Papa Jack, parang hindi ko po kasi alam if baka kasi maulit siya. Ganon. Okay. Tapos, din po pala. Nung nag-meet din po kami, parang I came from 8 years relationship po kasi. Okay. Tapos siya, 3 months relationship lang. So, ang nakakuha ko, ang rin ko po kasi feel ko din since medyo malayo yung gap namin. Ako kasi, Papa Jack, parang nasa na ako, ready to settle, naran po. Which is, siya, hindi pa yun yung nakikita niya since may mga goal pa siya for his family. Which is, na-understand ko naman po. Okay. Pero, hindi ko kasi mapigilan yung mag-overthink, Papa Jack, kapag ayun nga, di kami magkasama kasi may ganung history na. Okay. Tapos, last na po, since, kami parang all out, ganyan po. So, one time, na-delay po ako, ganon. So, Teka. Yung ba ibig sabihin mo ng all out? Oo, ganon. Ano kahulugan? All out tawag doon? Hindi, ako lang yun. Gawa-gawa ko lang yung Papa Jack. Okay. All out pala tawag doon. Parang lang, parang lahat, ganun. Okay. Binigay mo lahat. Diba? So, tawag dito, nag-test ako. So, ako, ang wini-wish ko,
positive. Mm. Pero di ko sinabi sa kanya. Okay. Tapos yun, nung shinare ko na sa kanya yung result, ginoke ko siya na, positive siya, ganyan. Pero joke lang po. Hindi talaga siya positive. So, it's a bad joke naman. Sabi niya, talaga. So, he seems happy. Pero nung binigay ko yung negative, happy din po siya. So, parang hindi ko alam kung saan ba siya happy. Wag mo nang katangahan mo yung part na yan. Sabi niya kasi, masaya daw siya. No. Kabobohan yung ginawa mo na yun. Yeah, I know. Hindi natin pag-uusapan yun. You cannot bait someone, di ba, out of bad intention, and when they react not aligned with your interest, you take it against them. Hindi maganda yan. Yeah. I know, Papa Jack. Wala ka pinagkaiba dun sa pinsan ko na tinextmate yung jowa niya, pag nag-reply, aawayin niya. Ikaw rin yung kachat eh. Anyways, sige. Tapos? So yun, Papa Jack, parang kasi, right now, nag-overthink pa din kahit na wala naman siyang ginagawang masama. So, minsan naisip ko na lang kahit wala. Sabi ko, ba't parang bait-bait niya? Parang nakapanibago na mabait siya. Parang di kami nag-aaway. Tapos parang minsan gusto ko siyang i-end yung relationship namin kahit wala kaming away. Kasi nga, parang ang isip ko, nag-start kami ng lies din po. Ganon. Ayun. Okay. Ba't mo ako tinawagan? Gusto ko lang marinig yung mo, boses mo. Di ba, Pajak? Gusto ko lang sa akin din naman siya, sa akin din naman, ako, at the end of the day, ako pa rin yung magde-decide what will happen. Pero, syempre gusto ko rin hindi ko kasi siya ma-share to others kasi parang kami, they see us as perfect couple, mga ganon. Wow! Perfect. Perfect couple! Gusto kong kumain ng gulay. Makaiwas sa mamantika na umay. Hindi, kasi hindi ako yung type ng person na pag may problem kami magpo-post sa social media. Ganon. So parang yung lahat ng pinapost namin is happy lang, pero most of the time talaga pag di kami magkasama nag-overthink ako. So I want to validate or invalidate kung ano yung nararamdaman ko kasi ayun, Papa Jack. Okay. So tama pa ba na ituloy namin or kaya ko naman mag-isa? Okay. Ang tanong mo ay kung tutuloy ko pa ba siya or parang yung attachment issues ko po kasi parang may konting lang gusto ko na kagad na umalis, yung mga ganun po, Papa. Okay. So ang tanong mo, itutuloy pa? Wag na. Wag na? Bukas lang, break na kayo. Bakit naman? Wala lang. Papa Jack. Ilan nga pala kay Seven nanonood siya. Si Seven, si Papang MJ. Anyways, let me explain to you why I said wag na. Okay? This is not because I decided on something. It's only because ikaw ang nagsabi. Diba? Gusto ko na po makipag-iwalay. The fact na nandun ka na sa part na yon, naturally as a human being, naghahanap ka na lang ng turning point kung paano ka hihiwalay. Because at that stage, diba? At that frame of mind na meron ka, you are no longer going to appreciate the things that will enrich the relationship. Ang hinahanap mo niyan ay pagkakamali na lang niya. Yung mga bagay na ikakapraning mo na lang. And sure enough, ikaw nagsabi, imbis na siya yung peace ko, tama? Opo.
Actually, medyo self-serving nga yung part na yun eh. Hindi naman tayo nagkakaroon ng relasyon para magkaroon tayo ng peace of mind eh. Di ba? Kasi kung peace of mind ang hinahanap natin, huwag tayong gumamit ng ibang tao. That is something that you provide yourself. But given the fact that that's how you want yung relationship to be, to dawn to you, di ba? And yet, you can no longer appreciate the things that he's going to do for you kasi nga, stained na yung performance niya as a partner to you. Tama? Anong Tama. Then it's time for you to walk away. I did not say this. I'm just reading between the lines. Ang totoo niyan, tumawag ka dito kasi naghahanap ka lang ng tao magsasabi sa'yo makipaghiwalay ka na. You wouldn't have contemplated on asking the question kung makikipaghiwalay ka o hindi kung wala kang balak, if zero, diba, yung intention mo of separating from the guy. The fact that you risk asking the question kung itutuloy mo o hindi, ibig sabihin, the alternative of whatever is okay sa iyo. Yes? Alam mo yung reason, Papa Jack, why I'm contemplating if Well, no. Hindi mo naman huhula eh. Tell me. kasi after naman po nung ano na yun, wala na siyang ginawang masama sa akin, ganun. Parang it's a me problem na binabalik-balikan ko yun kahit wala naman. Okay. Though Okay, the more na makipaghiwalay ka na. It's a me problem. Ibig sabihin, you no longer can appreciate what he can offer you. I mean, I'm not here to argue with you. Ayaw makipaghiwalay, diwag. But, trying to have a feel of your intention, you are no longer contented nor satisfied with the relationship that you have with him. Do you want me to tell you another indicator why I said that? Yes. Ang iniintindi mo na yung sabihin ng ibang tao. Perfect kasi kami sa paningin ng iba. Who cares? So, ibig sabihin pala, pag wala palang ganong factor, baka matagal ka na rin nakihiwalay. Hello. Dinadigest ko pa siya yung sinasabi mo. But did I make sense? Yeah. But it's hard, no? It's hard, no, Artie? I mean, it is. ako yung may problem dito, no? Ikaw nagsabi. Actually, I don't have to do a lot eh. You're practically revealing your own intentions eh. Ikaw nagsabi, di ba? Or maybe, maybe I need to hear from you kung ano pa yung pwede kong gawin para ma-remove yung overthinking. Which is, ako lang yung makakagawa. Pero wala akong maisip. Well, yung overthinking na yan, let's be honest. Overthinker naman talaga kayo. And that's good and bad. Awayin ako, diba?
Hindi lahat ha. Tigilan niyo ako. By default, overthinker kayo. By nature yan. Diba? You are a natural warrior. Kayo mga babae, warrior talaga kayo. Diba? It takes a very special guy to put you at ease and provide you peace of mind. It takes a very special guy. Yun ang talaga ang default ninyo. To worry until a guy comes along and give you a reason to relax. Kaya nga may ligawan eh. And then nalaman mo na habang nililigawan ka niya, meron siyang dinidiskarte ang iba. Well, to contextualize that naman, hindi pa naman kayo nun. Tama. Pero hindi lang tama din. Na dalawa kayo dinidiskartehan niya. Tama mali? Tama. Pero hindi kami kasi nag-undergo ng ligawan stage. Parang getting to know each other. It's the same thing. Hindi mo dinideclare yun eh. Well, kung ayaw makipag-walay, diwag. Ikaw naman kasi nagsabi, di ba? Wala akong pinayo. Actually, wala akong pinapayo sa'yo ngayon, Rach. I'm just interpreting what you said. Nag-interpret lang ako dito. I really don't know, Papa Jack. Really don't know what? What to do. Kasi kanina lang, okay kami. Tapos, tumatawag na ako dito ngayon. There you go. Kung okay talaga, alam mo yung pagiging okay, magkita kayo maghapon, hindi kayo mag-usap maghapon o hindi, at peace ka. And you are not. Okay. Pwede ba ako lumabas sa tanong mo? Can I at some point assess what's going on? Sure po. Okay. Ready? Ready po. There is this, by no means I'm trying to offend you. Okay? But there is a generational gap. Not by age, but the direction of things sa buhay niyong dalawa. He is 24, turning 25, and he's being 24 years old. He is not required to act like 30 just the way, di ba? Just like you are. Yes. He is perfectly living a life of 24-year-old because he is. Except the fact that, sumabit siya ng ilang mga bagay. But then again, you said kanina, di ba? Wala ka na sa ganung aspeto. Tama, mali? Tama po. Di ba? Nasa settling down phase ka na. You are now dating to marry. Tama, mali? Tama po. And he is looking around. He's looking around. I think that's the problem. That he is just looking around. Did I hurt you? Truth hurts. But did I make sense? Yeah. Hindi mo siya pwede kasi puwersa yun eh. To want the direction or the horizon that you want. You know exactly how to be 24. He does not know how to be 30. Ano yung kantang yun? I was looking for someone to love, but you were just looking around. Alam mo yung kantang yan? Hindi. So this is not possible, Papa Jack. Even hindi ako yung involved. Or is it still possible na mag-work? Well, Kahit stop may asking mga- me general question. Ask me about your problem, your situation. Sorry. Pero ayun, Papa Jack. Parang, meron din kasi one time na, kasi diba, we are doing it. So I asked him, are you ready ba kapag ka may outcome, ganyan?
So sabi naman niya, yes. Kasi he's willing to spend the rest of his life daw with me. Habang, Ganun. habang nagtatalik kayo, tinatanong mo yan? Hindi, after. Ikaw nagsabi, while we're doing it eh. Tinagalog ko lang eh. Sorry. After pala, sorry. After pala. Mm. After doing it. So, tinanong ko siya. So, you know naman kung ano yung consequences ng mga ginagawa natin. Mm. So, whatever, what if ganito yung mangyari? Mm. Kasi I know na meron pa siyang goals for his family. So, tinanong ko siya, paano kung ganito yung mangyari, ganyan. Sabi naman niya na willing daw siyang panagutan, ganyan, whatever, kung ano yung maging outcome nung namin, ginagawa namin. Well, yung papanagutan is it's a different, it's so much, tawag nito, different dun sa partner, ready ba siya? Ready ba siya ang tanong? Yun yung hindi ko masasagot. Kasi, i-interpret nga natin yung tinanong mo sa kanya. Tama na? Ang interpretation ng tinanong mo sa kanya is that when you said na ready ka ba at sinabi niya, oh naman ready ako. Number one, he is saying yes to a plan, to something that he did not plan. Magkakagipitan na lang, nandyan na yan eh. Parang ganon. Tama? Ano? Tama ba mali? Tama. That. Number two, kung sakali mangyari yon, you full knowing that he's got plans in life. Alright? Willing ka bang masisi kung sakali? Hindi. Okay, ba't ko sinasabi to? Kasi, hindi ko alam ba't ka nagtatanong kung mabubuntis ka o hindi. Wala ba kayong pambili ng pills? Hindi naman ginagawa. I mean, prayers. Wala pa Jack. Wala. So, kaya tinanong ko din siya. Hindi, yun ang point ko eh. I mean, now, nag-iisip tuloy ako na, hindi kaya gusto mo na magkaanak and yet, he's just enjoying the sex? Kaya problema mo to kasi gusto mo na mabuntis ka? Magtapat ka sa akin. Kasi kontrolado mo to eh. Hello? I think you're right. Hindi ba unfair yon na gusto mo siyang buntisin ka niya and yet hindi ka deklarado sa kanya na maayos na nagpapabuntis ka? Hindi fair yun. Parang for me naman kasi Papa Jack na whatever yung result ako, meron man or wala. Ikaw yun. Ate, dalawa kayong gumagawa eh. Bakit? Solo ka bang nakipagtalik sa sarili mo? I'm just telling you, medyo siya, siya, tawag na manipulative yung ganun kasi. Sabihin sa kanya. Okay. Sabihin mo sa kanya, di ba? O, the next time you're about to, don't pull it out. I will not allow you. I'm squeezing you between my legs. Sabihin mo sa kanya para alam niya. Hindi rin naman fair yun. Di ba? Safe ka ba? O, safe. Pero hindi pala. Meron ka palang vested interest. Hindi rin naman fair yun. Okay. Makes sense. What makes sense? Yung everything you said. What makes sense. What part of it? Na
Ako gusto ko lang mabuntis. Kita mo na. Well, Me being selfish. yeah, self-serving siya. I mean, tell him, kung on board naman siya, di why not? Malay mo, sabihin mo sa kanya, actually gusto ko lang talaga mabuntis eh. Wala na akong tiwala sa'yo, pero totoo niyan, gusto ko mabuntis mo ako. Baka sabihin niya, o di sige, okay. Pag nabuntis kita, dito nag-work co-parenting tayo, at least on board siya. Mm. Hindi yung ikaw lang ang may gusto, tapos siya sarap na sarap lang. Did we make sense? Yes. Kaya pag-isipan mo yan, ha? Okay. One day you will have to explain this to your offspring. Huwag kang short-sighted sa part na yan. Okay? Okay. Diba? Sabi ko sa'yo eh. What? Sabi mo sa Wala. akin? Sabi, wala. Parang I want to hear from someone lang din. I'm aware. No, you just be honest. Malay ba natin kung on board din naman pala siya? Di ba? Malay mo gusto rin niya yung gusto mo. Sige, bago ako makipag-iwalay, tatanungin ko muna siya. Gusto mo ba? Ay. Ang hirap maging nasa settling age ka. I don't know. I cannot, kasi kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng sa horizon sa buhay. I mean, I cannot speak for you sa part na yan. I cannot tell you yes or no. I can only respect what you want, and I respect it. Nire-respeto ko siya. But wag naman to a point na parang nanggagamit ka ng katawan ng ibang lalaki. We go know what. Well, you are. You know. You are. People like Oo love. nga. Pero meron ka kasing vested interest. Hidden agenda. Oo, meron kang vested interest kasi. Ay, sorry. May ano pa nga, parang hidden joke pa nga. Parang inside joke, hidden joke. Inside joke pa kami na, pag napuntis mo na ako, babayad na. Mga ganun-ganun pa ako sa kanya, Papa Jack. Ayun naman pala eh. Andun na pala eh. Hindi ko alam kung nag-a-apply, but jokes are half meant. Kasi pag nabuntis ka, anak niyang dalawa yan. Diba? So it will not be fair that you are the only ones on board and not, tapos siya oblivious siya. Okay. Okay? Okay. Ayun lang. Nangulit pa ako. I'll talk to him na lang. Yeah, I think being transparent and honest is the best route forward. Okay? Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Papa Jack, and Happy New Year. Happy New Year. Thank you po.